Alas 4:30 na sa umaga, sisimulan na ang pagbukas ng mga mata. Ibubukas, isasara, ibubukas hanggang sa babatiin ang sarili ng magandang umaga. Muling hihikap, muling pipikit. Minsan parang lasing, tinutungo ang initan upang makapaghanda ng agahan. Iinom ng mainit na kape, magluluto ng baon sa tanghalian sapagkat ito ang tanging lakas sa araw-araw na aalis sa kani-kanilang tahanan, tatahakin ang madilim na daan. Sapagkat hindi pa nga lumalabas si Haring Araw, kailangan ng lumakad upang makipagpatenteruhan sa mga sasakyan. O di kaya maglakad sa mahabang kaparangan, o di kaya tatawid ng karagatan upang masilayan ang pangalawang tahanan, yun ang paaralan. Papasok na sa bawat silid-aralan, bitbit ang iba't ibang panturong kagamitan. Di alintana ang init at ulan, basta't maihatid ang munting aralin sa mga batang anak na ang turing. Sila ang mga gurong magigiting, na araw-araw sila'y nagniningning, ningning na nagbibigay ng karunungan at lalo na nagtuturo ng kagandahang asal. Sila na ata kilala kong magagaling na magsasaka na itinatanim ang binhi ng kaalaman sa mga kabataan upang magamot itong kamangmangan. Sila na ata kilala kong magagaling na panday sapagkat ang galing nilang humulma ng iba't ibang propesyon na nagbigay sa lahat ng pagkakataon. Pagkakataon pagsilbihan rin ng iba tulad ng ginagawa nila. Sila na rin ata ang kilala kong magaling na artista na kayang magpatawa sa likod ng mga problemang dinadala. Hindi ko nga alam kung saan sila humuhugot ng lakas na parang superhero at walang makakatumbas. Kaya di kayo, basta guro lang. Kayo ang buhay na yaman ng ating bayan, na dapat ingatan at pahalagahan. Di kayo basta guro lang, kayo po ay huwaran, at maraming salamat sa inyong kabayanihan. Di kayo basta lang guro, hindi mawawalang parte nyo sa aming mga puso. Kami po sa inyo'y sumasaludo, kayo po ang mga bayaning totoo.